Gaano na ba tayo kalapit sa dulo ng kasaysayan ng mundo? Maligayang pagdating mga mahal kong kaibigan dito sa channel ng Bible Bites. Maaari mo pang paki-subscribe, paki-like ang channel na ito. Ang mga makabuluhang bahagi ng aklat ng Apokalipsis ay natutupad. Ngunit ang mga tungkol sa New World Order, ang tatak ng hayop, ang sandilow, ay nananatili pa rin nasa hinaharap at malapit na itong mangyayari sa loob ng evangelicalism. Sa nakalipas na 150 taon, ang futurism na isa sa paraan ng interpretasyon ay lumago at nangingibabaw. Ngunit ito ay isang malaking pagkakamali sapagkat ang prophetikong pag-aaral ng mga hula sa Biblia ay dapat ipaliwanag sa pamamagitan ng mga kasaysayan sapagkat ang propesiya ay kasaysayang natupad. Alam ni Satanas na kung masisira niya ang pamamaraan ng paghahayag ng mga hula, masisira rin niya ang mensahe na nais ipaabot nito. Ang huling mensahe ng Diyos ay maaari lamang iparating sa pamamagitan ng historicism, method na interpretasyon, upang ipaliwanag ang mga propesiya mula sa mga aklat ni Daniel at ng Apokalipsis na mula sa isang historicist perspective kasunod ng historicism method of interpretation na siyang pamamaraan ng mga propeta at inilagay si Jesus bilang sentro ng mga propesiya. Kaibigan, ngayon ay ating pag-aaralan ang 8 chronological na mga palatandaan ng mga kaganapan sa mga huling araw. Ang una dito, ang Antikristo ay nasugatan. Apokalipsis 13:3. At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat at nakita kong isang hayop na umahon sa dagat at nakita kong isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay. Ang nakakamatay na sugat na ito ay ibinigay ng Pransya ng si Pope Pius VI ay hinuli ng hukbo ni Napoleon Bonaparte noong February 19, 1798. Dahil sa kanyang pagtatanggi na talikuran ang kanyang temporal na kapangyarihan, binihag si Pius at dinala sa Pransya at doon siya ay namatay sa karahasan pagkatapos ng 18 buwan. Ang maliit na sungay na ito ay siyang Antikristo na naghari mula 538 AD hanggang 1798. Niyurakan niya ang mga katotohanan tungkol sa sanktuaryo na gaya ng ipinaliwanag ng anghel kay Daniel. At ang 1798 ay ang panahon ng kanyang wakas. Ayon dito sa Daniel 8, talatang 9, at mula sa isa sa kanila ay dumating ang isang maliit na sungay, at iyon ay ang Antikristo na lumaking lubha patungo sa timog, patungo sa silangan, at patungo sa kaluwalhatian ng kanyang lupain. Pero sabi niya sa akin, anak ng tao, ang pangitain ay tumutukoy sa panahon ng wakas. Sa Daniel 7, pinapatay ng maliit na sungay ang mga banal ng Diyos sa loob ng 1,260 taon. At sa Daniel 11:31 hanggang 39, nakita namin ang isang paglalarawan ng parihong panahon ngayon. Ang maliit na sungay ay tinatawag na hari ng hilaga kung saan ating nabasa sa Biblia, ngunit ang kanyang oras ay nagtatapos noong 1798.
ang hari ng Timog ay ang Ecestic Communism sa France Revolution, na ito ay bumangon laban sa hari ng Hilaga na siyang Kapapahan, at binigyan niya ito ng nakakamatay na sugat. Ngunit pagkatapos nito ay sinabi sa amin na nabawi ng hari ng Hilaga ang kapangyarihan nito at muling lumabas upang patayin ang mga banal ng Diyos ayon sa Daniel 11, talatang 40 hanggang 45. Ang pangalawang kaganapan, magsisimula ang paghatol. Daniel 8:13. Pagkatapos ay narinig kong nag-uusap ang dalawang anghel. Ang tanong ng isa, hanggang kailan tatagal ang mga pangyayaring ito na nakita sa pangitain? Gaano katagal ang araw-araw na paghahandog, ang paghahari ng kasamaan, at ang pagyuyurak sa templo at sa hukbo ng kalangitan? 2,300 days. Pagkatapos, ang santuaryo ay linisin. Ayon sa santuaryo ng mga Hebreo, Daniel 8:14 at sa Leviticus 23:27, ang ika-10 araw ng ika-7 buwan ay ang araw ng pagbabayad sala, at ito ay bumagsak noong Oktubre 22, taong 1844, at ibabalik ng Diyos ang mga katotohanan sa santuaryo na ito ay tungkol sa 10 utos, binyag, katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya, at marami pang iba na itong mga katotohanan ito na winasak ng maliit na sungay na siyang Antikristo. Sa Daniel 7, talatang 10, at nakilala ng Diyos Anak ang sinaunang mga araw, ang Diyos Ama. Ang mga hukuman ay naihanda at nabuksan ang mga libro, dahil ang paghatol ay nagsisimula sa mga korte sa langit. At si Jesus ay lumipat mula sa banal na puok patungo sa pinakabanal na puok, katulad ng kung paano ang gawain ng pinakamataas na saserdote sa makalupang santuaryo. At dito ay mahahayag kung anong gantimpala ang dapat ibibigay. Ang pagsisiyasat ng paghatol ay isa sa gawa base sa nakasulat sa mga libro. Tanong, ano ang mga aklat na ito na nabuksan? Ang ating mabubuting gawa ay nakasulat sa aklat ng alaala. Ayon sa Malakias 3:16, ang talaang ito ng katangian ng bawat tao. Pagkakakilanlan sa sarili o sariling katangian ay maingat na iniingatan sa mga libro doon sa langit. Ang pangatlong kaganapan, ang transition period ng Estados Unidos. Ayon sa Apokalipsis 13, talatang 11, pagkatapos ay nakita kong isa pang halimaw na bumangon mula sa lupa. Ang halimaw na ito ay may 2 sungay na parang kordero at nagsasalita na gaya ng isang dragon. Ang maladragon na pagsasalita ay isang sanggunian sa mapanlinlang at mapangakit na salita ng ahas sa halamanan ng Eden. Genesis 3:15. Kung ang mga propeta ay ang mga tagapagsalita ng Diyos, sa mga huling araw, ang kapangyarihan o otoridad ang siyang mouthpiece ni Satanas. Sinasabi ng Biblia na ang bulaang propeta ay magpapakita bilang mga kinatawan ng Diyos, na ang kanilang mga mensahe ay nagmula sa Diyos, ngunit inaakay nila ang mga tao palayo sa Diyos. Mayroong isang kapangyarihan lamang ang lumitaw sa kasaysayan sa post-medieval period, na akma ang paglalarawan ng hayop na gaya ng isang tupa
ng Revelation 13. Yan ang protestanteng Estados Unidos. Sa propesiya, ang mga sungay ay kumakatawan sa mga hari at kaharian o pamahalaan ayon sa Daniel 7, talatang 24 at Daniel 8:21. Ang pamahalaan ng Amerika ay kumakatawan sa dalawang mga prinsipyo, ang kalayaang sibil at kalayaan sa relihiyon. Ang malatupa na kapangyarihang ito ay gagamitin ang lahat ng kapangyarihan ng unang hayop, ang kapapahan. Ang Estados Unidos ngayon, sa panahon ng transisyon, kung kaya mayroong Christian nationalism, sinusubukang gamitin ng Amerika ang relihiyon upang kontrolin ang pamahalaan. Mayroong presidente ang US ngayon na isang malakas na taga-suporta ni Pope Leo. Pang-apat na kaganapan, pagpapatupad ng Sunday Law. Sa Apokalipsis 13:12, at kanyang isinasagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop sa kanyang paningin, at pinasamba niya ang lupa at ang nanganganahan dito sa unang hayop, na gumaling ang sugat na ikakamatay. Sinabi ni Juan na gagamitin ng hayop na bumangon mula sa lupa ang lahat ng pag-uutos ng unang hayop. Ang kapapahan at magiging sanhi ito ay pwersahin ang mundo sa pagsamba at tanggapin ang kanyang tatak, at kanyang gagamitin ang isyu tungkol sa climate change na nangyayari ngayon. Mapapansin mo na si Pope Leo ay lubhang nakikibahagi sa pagmumungkahi ng mga solusyon tungkol sa crisis sa klima, at ang pangunahing punto ay upang ipatupad ang isang araw na tinatawag na Green Sunday. Ito ay isang kilusang climate Sunday para sa kapakanan ng pagliligtas sa kapaligiran. Ang panglimang kaganapan, ang tanda ng halimaw, ay tatanggapin. Sa Apokalipsis 13:17, nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda o tatak sa makatuwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Ang mga sumusuko sa pressure na inilapat ng institusyong ito ay tatanggap ng tatak ng hayop o pangalan sa kanang kamay o sa kanilang noo. Ang ibig sabihin ng pagtanggap ng tatak ng hayop, ikaw ay kabilang sa hayop at sambahin mo ang tanda ng halimaw, at ito ay salungat sa silyo ng Diyos. Ang pang-anim na kaganapan, gagayahin ni Satanas ang pagbabalik ni Kristo. Apokalipsis 13:13, at siya ay gumagawa ng mga dakilang tanda na anupat na kapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. Ang paniniwalang atyesta, sila ay naniniwala kung kanilang nakikita. Paanong nangyari ang isang atyesta ay makikiisa sa Antikristo? Sa pamamagitan ng isang napakalaking himala. Ang crowning act sa dakilang drama ng panlilinlang sa katapusan ng panahon ng si Satanas ay magtatangkang gayahin ang pangalawang pagdating ni Kristo sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Gagawin ni Satanas na ipakita ang kanyang sarili bilang isang maringal na nilalang na nakakasilaw, na nagniningning, na ihahalin tulad ang paglalarawan sa anak ng Diyos ayon kay Juan sa mga aklat ng Apokalipsis. Pinapagaling niya ang mga may sakit at kanyang ipinapalagay ang katangian ni Kristo
at kanyang sasabihin na baguhin ang Sabat patungo sa Linggo at iuutos sa lahat na sambahin ang araw na kanyang pinagpala. Ito ang malakas na halos overmastering na panlilinlang ni Satanas na kanyang subukang linlangin na kahit pa ang mga hinirang. Ayon sa Mateo 24, talatang 4. At ang Kristiyano ay magagawa lamang na makikita ang panlilinlang na ito sa pamamagitan ng objektibong mga salita ng Diyos. Kung umasa lamang tayo sa subjective na pagdarama ng tao, tayo ay masisilo. Ang ikapitong kaganapan, the great time of trouble. Sa kaganapang ito, si Miguel ay tatayo. Ang Miguel ay ang pangalang militar ni Jesus at ang kanyang gawain sa pinakabanal na puok bilang tagapamagitan ay matatapos na. Daniel 12:1. Sa panahong iyon ay darating ang dakilang anghel na si Miguel, ang makapangyarihang pinuno at tagapagtanggol ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Ito ang matinding kahirapan o great time of trouble para sa mga masasama, sapagkat ibubuhos ng Diyos ang kanyang galit sa mga may tatak ng hayop. Apokalipsis 14:9. Kung sino man ang sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tanggapin ang kanyang tatak sa kanyang noo o sa kanyang mga kamay, siya rin ay iinom ng alak ng puot ng Diyos. Ang Apokalipsis 15:8 ay sumasailalim sa ideyang ito na nagsasabi sa atin na bago ang 7 salot, ibubuhos sa mapanghimagsik na sangkatauhang ito ang ministeryo ng pamamagitan ni Kristo sa langit ay magtatapos. Ang pinto ng awa ay magsasara at magiging kapalaran ng bawat tao ay napagpasyahan na. Ang ikawalong kaganapan, ang pangalawang pagdating ni Jesus. Nasaan tayo sa timeline ng mga kaganapan sa mga huling araw? Nasa pagitan tayo ng Apokalipsis 13, talatang 11 at 12. Naniniwala ako na sinusubok ng Diyos itong huling henerasyon. Isang henerasyon na ako ay naniniwala na masasaksihan ang ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. At ang ating pinakamotivation ay ang ipanganak muli at ang makasama si Jesus sa kawalang hanggan. Matakot ka sa Diyos at luwalhatiin mo siya at sambahin siya sapagkat yan ang buong katungkulan ng bawat tao. Kaibigan, ito ba ang iyong hangarin? Ang gugulin, ang walang hanggan na kasama ng ating Panginoong Hesus? Ang panahon ay malapit na. At sa isang sandali ay uuwi na tayo sa langit na bayan.